Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kaniyang dugo sa kaniyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kaniyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kaniyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kaniyang anak. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kaniyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tagumpay natin sa mundo ay ang ating pananampalataya. Kung malakas ang ating pananampalataya, hindi tayo malilinlang ng kasamaan at hindi tayo matatakot na mga banta ng kasamaan. Ano ang pananampalatayang ito? Ito'y walang iba kundi ang paniniwala na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Kung naniniwala tayo na si Jesus ay ang anak ng Diyos, na si Jesus ay pinadala ng Diyos para iligtas tayo, makikita natin kung gaano ka-committed ang Diyos sa atin. Ganun niya tayo kamahal na ang kanyang bugtong na anak ang itinaya niya para sa atin. Ang Diyos na ito ay makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng pwersa niya ay papakilusin niya alang-alang sa atin. Maibibigay na ng Diyos ang kanyang anak. Ano pa kayang hindi niya ibibigay o gagawin para tayo'y maligtas? May mga patotoo na talagang si Jesus ay anak ng Diyos na ibinigay sa atin. Ilang beses nating narinig ang boses na galing sa langit na patotoo ng Diyos tungkol kay Jesus. Nung siya ay binyagan sa Ilog Jordan, nung siya ay nagbagong anyo sa bundok ng Tabor, nung ibinuhay niya si Lazaro. Ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay patotoo ng Ama na tama ang ginawa ni Jesus. Andiyan din ang patotoo ng Espiritu Santo na bumaba sa tubig nung si Jesus ay binyagan. Kaya may patotoo din ang tubig. Ang tubig ng Ilog Jordan at ang tubig na lumalabas sa puso ni Jesus nung siya ay nakabitin sa krus. Nandyan din ang kanyang dugo na ibinuhos para sa atin.
ang tubig at dugo mula sa tagiliran ni Jesus ay patotoo ng pag-aalay ni Jesus para sa atin hanggang sa wakas. Kaya kung pruweba lang ang hahanapin natin, nandyan ang mga ito upang maniwala tayo kay Jesus na siya ay padala ng Ama at nabuo ang pagmamahal niya sa atin. Kung naniniwala ang mga tao sa patotoo ni Juan Bautista, mas lalo dapat silang maniwala sa patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, ng tubig at ng dugo. Si Jesus ay dumating at nag-alay ng kanyang buhay, hindi lang upang hindi tayo magkasakit o makahanap tayo ng trabaho o pumasa tayo sa exam o bumalik ang ating anak o asawa. Madalas ito ang mga laman ng ating panalangin. Ang mga ito'y hinihingi natin sa Diyos. Tandaan natin na si Jesus ay dumating at inialay ang kanyang buhay upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hinahanap ba natin ito? Ipinagdarasal ba natin na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Huwag sana lang natin tingnan ang pangangailangan natin sa mundong ito. Kahit nga ito'y mahalaga, may isang higit pang mahalaga na pagtuunan natin ng pansin, ang buhay na walang hanggan. Nang buong buhay natin ay magtatapos ng maayos at masaya at walang hanggang kasiyahan. Makukuha natin ang buhay na walang hanggan sa ating pananalig sa Diyos Anak na pinadala ng Ama. Tanggapin natin siya at manatili tayo sa Kanya sapagkat ang pinananahanan ng Diyos Anak ay may buhay na walang hanggan. O Diyos, ano bang dapat kong gawin upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ibig ko pong makapiling ka magpakailanman. Kinikilala ko po ang iyong layunin para sa aking buhay na tayo'y magsama-sama magpakailanman. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.